Kabilang sa mga dapat piliin tuwing national elections ang party list. Pero kadalasang mga tanong, ano nga ba ang isang party list group? Alamin sa Dapat Totoo, Election 2025 Special Report ni Tina Panganiban Perez. Ngayong eleksyon 2025, 155 party list groups ang nasa balota. Sa dinami-rami niyan, isa lang ang iboboto. Alam mo ba kung anong dapat piliing party list? Para saan nga ba ito? 1995 nang maisa batas ang Party List System Act. Sa ilalim nito, maaaring lumahok ang sectoral parties or organizations na kumakatawan sa marginalized at underrepresented sectors o sa mga sector na walang well-defined political constituencies. Maaari ring lumahok ang national at regional parties o organizations. Kasi wala silang baluarte, wala silang teritoryo na talagang solid yung support sa kanila. Dito pumapasok yung party list system. Ang objective ay i-representa yung kanilang region, advocacy, interest, or sector. Ang Kamara de Representante, bubuuhin ng 80% o 254 na district representatives at 20% naman o 63 seats ang sa party list representatives. Ang tanong, talaga bang marginalized o underrepresented ang kinakatawan ng mga tumatakbong party list? Sa pag-aaral ng election watchdog na kontradaya nitong Pebrero, natuklasan nilang 55% sa mga tumatakbong party list groups ang hindi kumakatawan sa marginalized sectors. 40 party list groups ang konektado sa mga political dynasty. 25 ang konektado sa mga malalaking negosyo. 18 ay konektado sa mga pulis o militar. 11 ang may kahina-hinalang advokasya. At 7 ang may kaso kaugnay sa korupsyon. Unfortunately, yan na nga yung nakita natin na trend the past elections. Kasi kung titignan natin, pareho lang ang benefits, pareho lang ang budget na nakukuha na isang party list representative sa isang district representative. So, kung ikaw ay political family, ang party list, kung kontrolado mo ang probinsya mo o ang syudad, you have 200,000 votes, at least you get one seat in the party list system. Ayon sa isang political scientist, may butas ang party list system, kaya may nakakapasok na hindi nararapat. Nagkaroon ng dalawang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa interpretasyon ng Party List System Act. Yung isa, again, kay Justice Art Panganiban, no? At yung isa naman ay si Justice Antonio Carpio. No? Doon kay Justice Panganiban, sinusugan niya yung spirit of the law ayon sa Constitution na ang party list system ay isang social justice tool na dapat ay para sa mga marginalized at underrepresented at iba't ibang sektor ng lipunan. So nakalista yung ibang sektor at iba pa. No? Para naman kay Justice Antonio Carpio, ito ay proportional representation. Ito ay tungkol sa partido. So whether partido ka ng sektor o partido kang nasyonal o partido ka ng rehiyon o lokal, ang pinalalakas mo dapat dito, partido at hindi personalidad. Ang desisyon ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio ang sinusunod ngayon. This opened the floodgates for all the dominant interests to raid the party list system and appropriate the spirit of the law and the party list election towards the interests of dynasties, celebrities, and even contractors. Nitong mga nakaraang eleksyon, ang mga party list group halos magkakapare-pareho na ng pangalan na panay letter A ang simula sa kagustuhang mauna sa alphabetical na order noon ng balota. Pero noong 2013, nang desisyon ng COMELEC na imbes na in alphabetical order, ginawang raffle system o iraraffle na ang pagkakasunod-sunod ng pangalan ng party list sa balota. Kasi po masyado naman pong para po kasing nakakatawa na at para namang napakawalang kwenta ng COMELEC na ang i-accredit mo nakabase sa 1111, AAAA dahil lang para mauna
di lahat na lang sila. Dito kasi sa atin, ang lagi nasa isip, pag nauna ka, madali, mas maaga at mabilis ang pagpili. Mas nauna ka kaysa doon sa nasa kahulihan. Di ba? So, a matter of strategy rin talaga yan. But again, level playing field ang ginawa natin kung bakit tayo nag-raffle. Mismong ang COMELEC, naniniwalang dapat nang amyendahan ang Party List System Act. We should be able to convince the members of Congress, the Senate and the House of Representatives, to immediately revise and or amend 7941. Yung mga party list ngayon, madami po dyan naka-experience, ilang beses silang nananalo, biglang natalo. Biglang nawala sila. Kasi bakit? Kasi may mga pumasok because madami na rin pong mga political families ang nagke-create ng party list. Kasi na-realize na nila, bakit nga ba tayo na lang ang magpatakbo kaysa yung magsasama tayo. So madami na rin pong ganon. So yung traditional na mga party list organizations, nawawala. Yan na po yung present reality. Sa ngayon, iba't ibang panukala ang nakahain sa Kamara at Senado para sa reforma ng party list system. Maraming nagsasabi na dapat i-abolish na dahil wala naman silbi. Ang sa akin, hindi dapat i-abolish, kundi ayusin at bigyan ng diin na ito'y para sa mga sektor na marginalized at underrepresented. Dapat tignan ng botante whether kandidato yan or a party list group ay ano ba yung plano, ano yung programa. Kasi kung general motherhood statements lang ang sinasabi ng isang party list group ay iwasan natin yan. At kung isang party list group ay sinasabing nire-representa niya ang farmers, nire-representa niya ang isang sektor o isang interes, dapat may kinalaman din yung kanyang plano o programa sa kanyang sektor o interes na gusto niyang i-representa sa ating Kongreso. Gaano kahalaga ang tamang pagpili ng party list na iboboto? Isipin mo na lang, ang party list na makakakuha ng at least 2% of the total party list votes, tiyak na ang isang seat o pwesto sa Kongreso. At kung lagpas sa 2%, hanggang 3 seat ang posibleng makuha ng nasabing party list. 3 pwesto para sa iisang party list group. Paano kung questionable pala ang naturang grupo? Kaya mga kapuso, dapat piliing mabuti ang iboboto. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, dapat totoo sa eleksyon 2020.